Hello, kumusta mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Muli nagbabalik tayo o kayo dito sa ating channel na Rod's Channel at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa ating channel. At ang pag-uusapan nga natin ay patungkol sa tinatawag nating maaari kong sabihin sa inyo ito na hindi ka pwede dito sa Canada. Sa mga nagtatanong po, pwede kong sabihin sa inyo na yung binanggit ko kanina, hindi ka pwede dito sa Canada. Kung yan ay sasagutin natin maya-maya lamang at gusto ko lang bigyan kayo ng background patungkol sa bakit yung topic natin o yung pag-uusap natin ngayon ay parang napaka-negatibo naman para sa nangangarap na mapunta dito sa Canada na tulad namin at parang napaka-bigat naman nung iyong title. Maaring yung sabihin yon sapagkat marami naman talaga yung tinatawag nating factor kung bakit ang isang OFW o natulad natin ay hindi nagtatagal sa isang bansa o hindi nagtatagal sa tinatawag nating kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan. Maaaring sabihin natin na hindi economical factor, maaaring sabihin natin na hindi financial factor, maaaring sabihin natin na hindi geographical factor, maaaring sabihin natin na hindi yung mismong work factor kumbaga. Maraming factor kung bakit hindi nagtatagal ang isang OFW o yung isang manggagawang Filipino sa isang bansa. O masasabi natin na kahit dito sa Canada ay maraming Filipino ang hindi nagtatagal o sabihin natin umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng masusi nilang pagsisiyasat, masusi nilang pag-a-apply o matindi nilang pag-a-apply at pakikisalamuha, pakikibaka dito sa Canada. Bago natin pag-usapan yung title natin kung bakit mo pinapanood dito, napakaraming nagme-message sa atin patungkol sa kakayahan nila na mapunta dito sa Canada. Lagi nila akong tinatanong kung pwede ba ako sa Canada, pwede kaya yung qualification ko dyan sa Canada, pwede kaya ako makarating dyan sa Canada kahit hindi ako nakapag-aral, pwede kaya ako sa Canada kahit na ganito ang edad ko, pwede kaya ako sa Canada kahit na wala akong pera. Ng mga tanong na yon ay pwede nating sabihin na pwede ka naman talaga dito sa Canada. Ibig sabihin, ang pag-uusap natin ngayon ay hindi sa technical factor. Hindi batay sa edukasyon, hindi batay sa kakayahan mo, sa may pera ka o hindi, sapagkat marami naman talagang programa ang Canada para mapunta ka dito na makapagtrabaho. It's a matter of chance or it's a matter of choice. Lagi kong sinasabi kung paano nyo i-drive yung inyong application o yung pamamaraan ninyo kung paano kayo o paano tayo mapunta dito sa Canada. Therefore, hindi technical yung pag-uusap natin ngayon, kundi batay sa tinatawag nating behavior. Tama pong narinig nyo sa pag-uugali ng isang manggagawa o manggagawang Filipino, sabihin na natin, o kahit na ibang lahi, ay may ganitong factor kung bakit hindi nagtatagal. At dito natin masasabi na hindi ka pwede o hindi tayo pwede sa Canada kung may mga ganito tayong factor o mga ganito tayong pag-uugali na dadalhin natin dito sa Canada at tiyak hindi ka nga magtatagal. At ang mga behavior na ito o yung mga pag-uugali na ito ang siyang maghihinder sa atin kumbaga upang mag-grow tayo sa profesyon o kaya sa trabahong ginagalawan natin. Kung halimbawa mapunta man tayo dito sa Canada, ito yung mga dapat nating tignan o intindihin na nasa ibang bansa ka na at kailangan mong i-adapt yung iyong sarili, na tukoy na natin yung iba't ibang mga factor ng adaptation dito sa Canada. Pero sabi natin, it is more, ang pag-uusap natin ngayon, it is more on behavior, characters o characteristics ng isang manggagawa na mapupunta sa ibang bansa. Masasabi naman natin na 90% ng mga OFW dito sa Canada at sa iba't ibang mga bansa, kaya nga nila ginusto na mapunta sa ibang bansa ay upang magtagumpay sa larangan ng kanilang pamumuhay. At isa-isahin natin kung ano ba yung tinutukoy natin. So, hindi ka pwede sa Canada kung number 1 ay mapili ka sa trabaho. Kung ikaw ay mapili sa trabaho, natural, hindi ka magtatagal sapagkat sabi nga natin sa mga nakaraang vlog natin, ang trabaho dito sa Canada, kung sinabi natin trabaho, it means trabaho. Work is work. Kung sinabi natin na kayod kalabaw, talagang kayod kalabaw. So, well, depende na lamang sa nature ng trabaho na papasokin mo. At syempre,
kung hindi lang tayo magiging mapili sa mga trabaho, napakaraming option o napakaraming opportunity na mapunta tayo dito sa Canada at maraming opportunity na tayong mapagpipilian ating workplace dito sa Canada. At ang lagi ko pa nga naririnig sa ating mga kababayan, sa mga kamag-anak natin dito, na lagi nilang sinasabi, kung hindi ka lang mapili sa trabaho, marami kang mapapasukan at marami kang magiging pera. At totoo po yun, kung hindi lang tayo maging mapili sa ating mga trabaho, therefore, magtatagumpay tayo. Number 2, kung hindi ka marunong makisama sa iyong kapwa-tao, hindi ka pwede dito sa Canada. Sapagkat ang Canada, sabi nga natin sa naunang vlog natin, ay isang multicultural na bansa. Therefore, kapag sinabi nating multicultural na bansa, nangangahulugan na may iba't ibang lahi ng tao, hindi lang ng mga Filipino, hindi lang ng mga Canadians, ang naninirahan dito sapagkat ito ay open sa lahat ng mga bansa o legal ng mga bansa o legal ng mga trabahador na mapupunta dito sa Canada. Therefore, makikisalamuha ka sa iba't ibang uri ng tao. Kung halimbawa, mayroon kang 11, 12 kasama sa loob ng iyong trabaho, therefore, ganun ang pag-uugali nila. Mayroon kang 12 na characters sa pakikisamahan. At yon ang dapat nating pag-aralan. Kung halimbawa, sa workplace mo ay medyo may isang soberbyo o hindi nakikinig, so kailangan mo pa rin siyang pakisamahan. Pero syempre, kung marunong lang tayo makisama at ang mga Filipino ay magaling sa pamamaraan na ito o magaling sa larangan na ito, yung pakikisama o yung pakikipagkapwa-tao. Ang pangatlo na po pwedeng maging factor kung bakit sinasabi natin na hindi ka pwede dito sa Canada ay hindi mo kayang iwanan yung comfort zone mo sa Pilipinas. Halimbawa, kung ikaw ay may posisyon dati sa Pilipinas at hindi mo kayang iwanan yung iyong posisyon, sabihin natin mataas na yung iyong posisyon, pero pagdating mo dito ay medyo hindi mo kayang dibdibin na ikaw ay nandun sa ganung kalagayan. Therefore, yung comfort zone mo ay hindi mo po pwedeng dalhin dito sa Canada sapagkat talagang tayo ay magsisimula sa kung saan tayo dapat magsimula. Kung tayo ay nasa Pilipinas na naupo lang tayo sa ating comfort zone, kumbaga ang aim natin ay tumaas ng tumaas by profession, ay hindi po pwede dito. Well, sabi nga natin, lahat naman tayo ay nagsisimula sa pinakamababa at yun ang ating susunod na topic, yung pang-apat, na hindi ka po pwede dito sa Canada kung hindi ka o ayaw mo magsimula sa mababang posisyon. Karamihan sa mga Filipino o mga kababayan natin na nakakasalamuhan natin dito, in my case, halimbawa sa nakakasalamuha ko sa workplace namin o natin, doon halimbawa sila ay head teacher, sila ay may posisyon sa Pilipinas, dating police, naging crew, naging restaurant. Sa palagay natin, wala namang masama doon hindi po ba? Sapagkat alam natin na ang tao kapag nag-aim ng isang mas mataas sa posisyon, lagi naman itong nagsisimula sa mababa. Alam natin yan at it is a general knowledge kumbaga na nasa atin na. Well, kung hindi mo kayang dibdibin yung kalagayang ganoon na magsisimula ka talaga sa pinakamababa, ay hindi ka nga po pwede dito sa Canada. At kung didibdibin mo palagi na doon sa Pilipinas, ganito ako, ganyan. Ako nag-uutos, ganito, ganyan. Ako ang nag-uutos na magpunas ng CR o maglinis ng CR, pero ngayon ako na ang naglilinis ng CR. Yung mga ganong thinking ay hindi po pwede sapagkat talagang ang trabaho, sabi nga natin, ang nature ng trabaho dito, whether you are supervisor, manager, kung halimbawa andun sa schedule mo, gagawin mo yon. At ang panglima, kung bakit hindi ka po pwede dito sa Canada, ay yung ugali natin na hindi natin kayang dibdibin yung puna ng ating mga nakatataas o yung mga supervisors natin, managers natin, o yung mismong kapwa natin. Kapag napuna tayo kung minsan sa ating mga workplace, magdaramdam tayo. Natural lang yun sa tao. Pero kung halimbawa, yun ang magiging dahilan upang nang sa ganun ikaw ay mag-quit, ikaw ay lumipat sa ibang trabaho, o kaya naman ay magiging mababa na yung iyong performance sa iyong trabaho, that is not really a good reason para nang sa ganon, ikaw ay pumunta sa negatibong aspeto ng iyong behavior. So therefore, hindi ka po pwede. Sapagkat whether you are a manager, supervisor, ano pa man, may pupuna at may pupuna sa iyo.
Sabi nga natin, ang nature ng trabaho dito sa Canada, kumbaga ay equal. Kung ikaw ay manager, act as a manager. Kung ikaw ay supervisor, act as a supervisor. Kung ikaw ay regular staff, you act as a regular staff. Pero hindi nangangahulugan na yun na yung ginagawa niya ay hindi mo po pwedeng gawin. Po pwedeng yung manager i-delegate sa iyo na ikaw ay maging supervisor. For the meantime, po pwedeng yung supervisor siya ang maghugas ng pinggan o ng pinagkainan. Po pwedeng yung supervisor siya ang maglinis ng washroom. For the meantime, so po pwedeng ikaw ang Ibig sabihin, the delegation of the work in a workplace, kumbaga, batay sa sitwasyon. Hindi tulad sa mga ibang institusyon na alam na natin na kapag ikaw ay nasa posisyon, yun na lang ang hahawakan mo. Kung ikaw ay halimbawa nandun sa posisyong mababa, hanggang dun ka na lang. So, hindi ganun yung sitwasyon sapagkat darating din yung panahon na kung saan ikaw ay aangat din paglipas ng tamang panahon. So, ito yung mga factor kung bakit maraming mga Filipino ang natatakot na mag-apply sa bansa, lalo na dito sa Canada. At may nakakausap din ako na sinasabi niya, dati akong ganito, dati akong ganyan. At lagi kong sinasabi na kailangan natin munang baguhin yung pag-uugali natin na gano'n. Dapat lumabas tayo sa comfort zone natin. Lumabas tayo doon sa tinatawag nating upuan natin. At tingnan natin kung ano yung pwedeng i-offer ng mundo para sa atin. And not to brag, sabi ko nga, dati tayong guidance counselor, dati tayong teacher sa Pilipinas. Pagdating natin dito ay dishwasher tayo. O kaya naman ay line cook tayo sa restaurant. So may training naman tayo. Sa akin, walang problema. Ibig sabihin, kung nandun yung fascination mo talaga na makapagtrabaho, makatulong sa pamilya, ma-improve yung sarili mo, at kumbaga to widen your wings, to widen your horizon, kumbaga, wala naman maging problema. At ang kung iniim mo ay magkaroon ng tinatawag nating economical stability sa mga susunod na panahon, well, you have to do it. Hindi ko sinasabing wala tayong option. Marami tayong option. Sabi nga natin, baguhin lamang natin yung ating mga karakter, mga pag-uugali, at saan ba magiging masaya din tayo at makukuha din natin kung ano yung gusto natin. Saan ba? Marami naman talaga mga Filipino ang nagsimula sa mababa. Marami naman talaga mga Filipino ang nagsimula sa zero, kumbaga. Nakakatuwang isipin at kasiya-siya na makita yung mga kababayan natin from 0 to 10. So, alam niyo na po ang ibig sabihin. So, mga nagtatagumpay sa buhay. So, ibig sabihin na it's a matter of kung pipiliin natin yung negatibong pag-uugali natin o babaguhin natin. Sana po ay kahit papano nakatulong ang video na ito upang nang sa ganun ay mas ma-encourage pa tayo na magpunta o magtungo dito sa Canada. I'm not saying na ganito tayo. Kaya-kaya natin baguhin yung mga ilang detalye sa buhay natin. Kumbaga parang it's a matter of spice lang para sa buhay natin, ano? Pero ang mahalaga dito ay kayang-kaya nating paunlarin yung ating mga sarili. Sabihin natin from 0 to 10. I-improve yung ating mga buhay at ang ating mga sarili. At maraming salamat po. Kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na. I-hit ang like button, mag-comment down below. At syempre, pwede po nating i-share ang ating mga videos. Hanggang sa susunod na vlog. Salamat, paalam.